gawin para mapag-aralan namin sa Department of Agriculture at sa Department of Agriculture maiplano namin yung pag-release na nga nitong pondo na ito. Okay, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ma'am, isulat ninyo ng proposal talaga na kasama na ang presyuhan, yung kung anong detalye pwede niyong ilagay na ninyo para hindi tayo pabalik-balik na nagtatanong kung paano ito, kung paano nilagay ninyo lahat ng informasyon doon sa proposal ninyo para agad-agad may magagawa kami kagad. Sa totoo lang po, mahal na Pangulo, may dala na po kami yung proposal na kung saan ay well-prepared po kami. Katulong po namin ang NGO na WWF para po i-prepare yung aming proposal. Dala na po ng aming sekretary sa UMTA, si Chairman Jose Arlie Hara. Nandito po siya. Okay. So, pwede na po namin ipareserve, mahal na Pangulo. Oo, siyempre. Kasi sa totoo lang po, kawawa po yung aming mga TFPA, yung nanguli po ng tuna. Dahil po, pag nakahuli ng maraming tuna, ay binabarat po sila ng mga kasa. So, as a chairman po ng UMTA, tuwing meeting po namin ay lagi pong pinaparating yung problema sa presyo ng tuna. Kaya naisipan po namin na pupunta kayo dito sa Bagong Pilipinas, San Jose, ay nag-prepare na po kami ng proposal para po sa mahal na Pangulo para mapag-aralan po yung aming kahilingan na sana po mabigyan kami ng puhunan para ang Tuna Federation na po ang mamili at para makatulong po kami sa aming mga membro para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng mga ating mga magtutuna dito po sa probinsya ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. So buying ito. Sige. Yan ang gusto ko sa inyo. Nakaredy yung mga folder ninyo kagad. Tama yan. Kaya pala ikaw namumuno nung dahil i-receive lang namin itong isa. Iiwan namin sa inyo para meron kayong receive copy. It's basically ito rin. Ayan din, cold storage din. Itong binabasa namin yung sulat. Ito kailangan to. Yung ice making machine para sa mga isda. Yung cold storage na pag-usapan na natin, meron dito portable solar ice making machine para doon siguro sa maliliit na bagsakan. Doon tayo maglalagay ng ice making machine. Para yun ang dadalhin ng pag tinatransport yung isda. At doon sa mga mangingisda, dadalhin nila doon sa bangka nila tapos pag may nahuli, ilalagay kaagad sa yelo para magkaroon tayo ng fresh na ano. Tapos Tuna Conservation Management Zone. Lalabas na sa FMA na natin yan. Papasok ko yun. Meron tayong fuel subsidy. Oo. Itong hinihingi yung fuel subsidy, meron na yan. Meron na tayong binibigay na para sa mga mangingisda dahil nga sa gumagamit sila ng crudo. Ito na yung huli kanina. Okay na yun. Ito na yung proposal nila. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ito importante ito yung tuna meron na bang study dito yung sa Tuna Conservation Management Zone? Meron nang gumawa ng study nito para mapag-aralan na namin. Paulit po, mahal na Pangulo. Yung itong establishment, nakalagay dito sa sulat nyo, Establishment of Tuna Conservation Management Zone. Meron nang gumawa ng study dyan kung ano yung mga, saan ilalagay, paano pag-manage yan sa yung zone na yan. Kasi hindi naman basta't ihihiwalay natin at ipagbabawal natin makapasok yung iba, kailangan din na ma-manage yan Kasi siyempre pag fisheries, yung kanyang breeding ground, kailangan hindi nagagalaw, kailangan kung ano yung, kung minsan kailangan linisin yan. So kailangan namin ng plano para dito. Kung may gumawa na ng plano, pakibigay sa amin. Kung hindi pa, kami na nang gagawa. Ang BIFAR na ang pwedeng gumawa nito. Bali, katuwang po namin, mahal na Pangulo, ang NGO na WWF para po sa pagpaplano
diyan sa sinasabi ninyo. Sila po yung NGO na tumutulong po sa Mindoro Strait, na kung saan po ang nasasakupan nito ay 6 na munisipyo. Yung Rizal, bayan po ng Rizal, Calintaan, Sablayan, Santa Cruz, Mambura po at saka Palawan. Yan po ang nasasakupan po ng Federation ng Tuna Fishers Association. So sa ngayon po, andito po yung aming kagalang-galang na Mayor Ernesto C. Pablo na tumutulong din po sa amin para po lalong mapaunlad ang pangisdaan sa bayan ng Rizal. So nandito po ang aming Mayor. At gusto ko rin pong iparating sa ating mahal na Pangulo, ang Federation of Fisher Folks Association of Rizal po ay mayroong ongoing project na funded ng World Bank through PRDP. Ito po ay tuna processing plant. So ongoing project po siya at kaya meron din po kami resolution para po dyan sa puhunan sa pamimili ng tuna. So, unahin ko po munang UNCTAD bago po ang aming tuna processing plant. Siguro po, hindi po ito ang una at huli natin yung pagkikita, ang mahal na Pangulo, dahil pag kailangan po namin talaga ng suporta, ay aakyatin po namin ang lahat ng ahensya na pwede makatulong sa amin para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng ating mga marginal fisher folks. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali at maraming salamat. O meron na pala kayong nakukuhang tulong sa WWF pati World Bank. So titignan namin kung ano yung plano nila. At siyempre, kami babakapan namin sa Department of Agriculture. Dahil ang mga pinadala yan ay yung mga eksperto talaga at marunong sila tungkol dyan. Kung ano ang pangangailangan, lalo na kasi nagbago rin ang pangangailangan dahil sa climate change. So nagbabago yung kung saan pumupunta yung isda. Yes, sir. Kaya kailangan natin yung mga scientifico na magpag-aralan ng mabuti para alam natin yung gagawin natin. Para yung perang lalabas natin, perang igagastusin natin, mapunta naman sa tama. Maramdaman naman talaga ninyo na nakatulong. Opo. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Bago po ako magtapos, meron po kaming natanggap ngayon na isang 62-footer fiberglass bangka na kung saan po ay awarded from DA at BIFAR. So, ginagamit na po namin yung 62-footer para sa panghuli ng tuna sa bayan po ng Mamburao. Yun yung bangka ng 62 feet. 62-footer po siya. Fiberglass Kano bangka. kalayo yung pinupuntahan ninyo para mangisda? About 15 kilometer po Mga 15 kilometers? sa Palawan. 15 kilometers? Opo, sa 15 kilometers. Kailangan talaga Kuminsan po, pag dumadaan po yung tuna seasonal, dito lang po siya sa 15 kilometers. Mas Nakakahuli malapit. na po yung ating mga mangisda Pero ng tuna. kailangan para doon sa tuna, lalaki ng isda eh. Kailangan mas malaki yung bangka. Oo. Kaya mabuti na meron na kayo nakuha ng 62-footer na bangka. Opo. Okay, maraming salamat. Maraming pong salamat po, mahal na Pangulo. Maraming salamat, Ms. Conchita Roldan. Dito po, nagtatapos ang ating open forum at para po sa mga queries, concerns na hindi po na-accommodate ngayon, maaari po ninyo itong isulat at ito po ay tutugunan in writing ng aming mga concerned agencies. Maraming salamat po sa ating mga guests, participants na nagtanong. At salamat po, mahal na Pangulo at sa ating pong mahal na Secretary of Agriculture. Maraming salamat sa inyo lahat. At dapat ang tingin ninyo, nagsimula pa lang tayo. Nagsimula pa lang tayo. At tuloy-tuloy ang aming gagawin. Kaya kung ano man, kaya ready nyo na nga, tama si Manang. Mag-ready na kayo ng folder ninyo. Padala ninyo kagad sa amin. Para alam namin yung gagawin namin. At alright, so yung napag-usapan natin dito, hindi naman lamang hanggang dito na lang yan. At lahat yan ilalakarin namin para maramdaman ng ating mga magsasaka, lahat ng ating mga mangingisda. Kahit na nasa gitna tayo ng El Nino, kahit papano may hanap buhay pa rin. Maraming salamat sa inyo lahat at sana po huwag kayo magsawa sa pag-abiso sa amin, sa national government. Kung ano pa ang pangangailangan ninyo, andito po kami lahat. Madali po kaming kontakin. Huwag po kayong nagdadalawang isip
na magpadala ng folder sa amin. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Kasama po ang ating mga participants. Atin pong natunghayan ang mga kaganapan dyan sa Occidental Mindoro kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, balikan po natin ang ating talakayan tungkol po sa Tigdas at Pertussis. Kasama pa rin po ang Assistant Secretary at Spokesperson ng DOH, Dr. Albert Domingo. Doc, may tanong kanina si Yusek about tungkol sa outbreaks. Correct. Yes. Okay, so just to repeat lang. Yeah. Asek, kapag merong, if kunyari yung LGU gusto nang mag-announce ng yung state of calamity or yun nga,